Sa panahon ngayon, napakarami na sa ating mga nakakatanda ang natutong gumamit ng cellphone, Facebook, at iba't ibang online platforms. Masarap sa pakiramdam na nakakausap nila ang kanilang mga anak, apo, at mga mahal sa buhay kahit nasa malayo. Marami na ring senior citizen ang marunong mag-video call, mag-like, at mag-share. O di ba? Minsan nga, mas updated pa sila kaysa sa mas nakabatang henerasyon. Ngunit kasama ng kakinhawaan ng teknolohiya, ay may kaakibat na panganib, lalo na ang tinatawag nating online scams. Maraming scammer ngayon ang walang awa. Inaabuso nila ang tiwala at kabutihang loob ng mga matatanda. Gagamitin nila ang iba't ibang paraan lang para makapanloko at makakuha ng pera o personal na impormasyon. Narito ang ilang karaniwang klase ng scam na dapat nating bantayan. Una, text message scam. Minsan makakatanggap kayo ng mensahe na sinasabing, "Congratulations! Nanalo ka ng 50,000 pesos." Pero para makuha raw ang premyo, kailangan mong ibigay ang iyong address, birthday, pati ATM number mo. Minsan pa, may pa-countdown pa sila. Kunwari, urgent na urgent. Claim within 24 hours. Mga kababayan, huwag po tayong magpaloko. Kung hindi ka sumali sa raffle, paano ka mananalo? Ikalawa, email phishing scam. Makakatanggap ka ng email kunwari galing sa bangko. Sinasabi nila na kailangang i-update ang iyong impormasyon. I-click mo raw ang link at ilagay ang iyong password. Pero teka lang, di ba kahina-hinala na mismong bangko ang humihingi ng password mo? Tandaan po natin, ang tunay na bangko hindi humihingi ng password online. Ikatlo, paload o naaksidente ang anak mo, scam. Isang araw may tatawag o magti-text, "Nasa ospital po ang anak nyo. Kailangan ng pera. Paload muna." Natural bilang magulang, matataranta ka. Pero ito po ay madalas na gawa-gawa lang ng mga scammer para makuha ang simpatsya natin. Ikaapat, investment scam. May nag-chat sa'yo, mag-invest ka ng 10,000 pesos, kikita ng 100,000 pesos in just 2 weeks. Sino ba naman ang hindi mahuhumaling sa ganitong alok? Pero tandaan, kung masyadong maganda para maging totoo, malamang hindi totoo talaga. Ikalima, romance scam. Oo, uso na rin ito. May makikilala kang gwapo o maganda online. Sweet, caring, lagi kang kinakamusta. Pero kalaunan, may sasabihin siyang emergency. Kailangan daw niya ng pera para sa ticket pa uwi o sa ospital. Sa una, parang tunay na pagmamahal. Pero sa huli, iiwan kang luhaan at butas ang bulsa. Kaya, narito ang ilang tips para makaiwas ang ating mga seniors sa panloloko online. Huwag basta-bastang magtiwala sa text o email mula sa hindi kilala. Huwag ibigay ang password, PIN o kahit na anong personal na detalye online. Huwag agad magpadala ng pera, lalo na kung hindi kilala ang humihingi. Ikonsulta muna sa anak, apo o mapagkakatiwala ang tao. Gumamit lamang ng official na websites ng bangko o ahensya. Kung may kahina-hinalang aktibidad, i-report agad sa barangay, pulis o DTI. Para sa ating mga seniors, tandaan, ang pagiging maingat ay hindi pagiging mahina. Ito ay pagiging matalino. Maging scam-free at scam-smart. Sa panahon ng teknolohiya, ang kaalaman ay sandata.